So ayun, kamusta na mga ka-HVAC RTV? So ang topic natin ngayon is paano natin may measure yung tinatawag nating subcooling tsaka superheat. No? So kung titignan niyo, naka-setup na yung natin, yung gauge tsaka yung mga yung sensor natin para makuha natin yung actual temperature ng mga tubo. Okay? So kung papansinin niyo, kung nakikita niyo rito, hindi ko alam kung maliwanag. Ayan. Yung suction pressure mo is 98.2. So yung 30.8 na yan, yung niya, converted ng pressure mo. So 31.1 Fahrenheit, yan yung saturation. So yung nasa baba, yung 69.6, ito naman yung tinatawag nating actual temperature. Okay? So titignan nyo to Ito siya mga kamaster. Ayan. Ayan. So mini-measure natin yung suction na temperature niya. Okay? So para makuha mo yung superheat, ganitong setup ang gagawin mo. Okay? So saturation minus mo ng 69.8 ng actual temperature. Okay? Minus mo yan 69 and then 32. So ang superheat mo is 37. Okay? So ngayon, yung subcooling mo naman, ito siya. Ang sinasabi niya rito is 18.6. So 363 yung pressure mo, i-convert mo siya sa PT charts para malaman mo. So base dito sa gauge natin is 109.7 Fahrenheit ang kanyang saturation temperature. At doon sa ibaba, kung nakikita nyo, yung 91.9 na yan yung actual temperature. So ito naman yung setup nya. Ayan. So ito, liquid line yan mga bro, liquid line yan. Tapos ito yung discharge natin. Actually ito, paglabas na ng paglabas na ng condenser. So nasa-cooled na siya. Ibig sabihin, dito kasi sa condenser natin, dito pa lang nagaganap yung change stage niya para gas to liquid. Okay? Ito yan yung sundan nyo yan lalabas siya dyan. I-discharge niya yung gas na may high pressure, high temperature papunta rito sa condenser. So pagdating niya doon sa condenser, magkakaroon na ng changing ng temperature. So magko-condense siya. No, habang nagta-travel diyan sa condenser niya, so tinatawag din siyang saturation. Okay? Habang nagaganap yung heat exchange dahil sa ating fan, dahil yung fan natin is humihigop siya ng hangin dito sa labas, atmosphere to reject heat from the refrigerant. Okay? So ngayon, paglabas niya dito, ang tawag na sa kanya is liquid o subcooling na siya. Subcooled na. So ito na siya. Paglabas na niya. Yung liquid line na yan, papunta yan ng evaporator Huwag mong kalimutan, liquid, papunta na ng evaporator. So, ganyan lang ang setup. Kung papansinin nyo, hindi ako kumuha rito. Parehas lang po yan Parehas ng pressure galing dito tsaka dito. Magbago lang sila ng temperature. Okay? Same pressure lang yan, isa lang yan ng linya. So ibig sabihin dito pa rin siya sa high sides. No? Magbabago lang yan kapag pumasok na siya ng tinatawag nating metering device o capillary or TXB. Doon pa lang siya magbabago ng pressure. So magiging low pressure siya. By the way, ang topic natin, ito nga, yung superheat at subcooling. Yan. So sana naunawaan ninyo kung paano natin makukuha. Okay? So nagbabago-bago yung temperature natin kasi nga panay bukas sara ng pintuan doon sa labas natin sa kwarto. Kaya hindi consistent yung pagpapalamig ng aircon natin. So ito yung natin setup para makuha ang superheat at subcooling. So kung titignan nyo to ayan magkaiba kasi ng temperature pag discharge nya ng refrigerant gas, iba ang temperature niyan
dito sa liquid line, ha? Tingnan mo to, ha. Ang sabi niya rito is 90.4. So lipat lang natin para lang makita lang natin na magkaiba sila ng temperature. So nilipat ko na siya, ha. Tingnan mo, 124. So kinuha ko lang yan, ha, 144. Nag-zero yung subcooling mo. Okay? Kasi nga baliktad. So ang ano lang, ang purpose ko lang dito is kinuha ko lang yung temperature nito para malaman lang natin, okay, na magkaiba yan. Okay, wag nyong kalilimutan sa mga baguhan dyan, no? Para malaman natin na isa pa lang yung side niya, hindi pa siya dumarating sa point ng TXB o metering device, pero same pressure pero magkaiba na ng temperature dahil nga dun sa condenser natin, na-reject niya na yung heat, nag-subcooled na siya. Okay? Hanggang dito lang, maraming salamat.